So, to continue, ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay ang key concepts, activities, sample answers, study notebook para sa ating lesson 2. Under pa rin siya ng module 3A. So, kung bago kayo sa aming channel, pwede nyong i-like, subscribe, and share ang aming videos. At don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. So, to continue, ito ang ating objectives para sa lesson number 2 under module 3A. So, sa ating first activity, titingnan natin ang DO number 42 tungkol sa policy guidelines ng DLL or DLP preparation. The questions are as follows. Ano ang lesson designing or lesson planning? Ano ang lesson designing or why important ang lesson designing? At ano ang 3 elements ng well-designed lesson? Then, para masagot natin yun, ito ang ilan sa mga possible answers natin sa ano ang lesson planning. So, ito siya. For question number 2 naman, ang importance ng lesson designing or lesson planning is nagkakaroon ng efficiency, effectiveness, and productivity pagdating sa teaching learning process dahil na ma-maximize ang time, maging responsive ang lesson natin, nagkakaroon ng master and teacher. So meaning, hindi lang batang nakikinabang, kundi ang teacher din. So pagdating naman sa elements, meron tayong 3 elements, ang lesson objectives, anong ating itinuro, paano natin ito itinuro, ang methods, and paano natin in-assess. So itong ating elements ng lesson planning. So pwede na nating sagutan ngayon ang activity 1. So pag tapos na nating sagutan ang activity 1, magpo-proceed na tayo sa activity 2. So dito sa activity 2, merong mga list ng learning experiences at itong 16 learning experiences na ito ay ating i-plot dito sa table. Sasabihin natin kung sila ay before the lesson, lesson proper, or after the lesson. For example, sa ating DepEd number 42, makikita naman natin kung ano-ano yung mga tinutukoy nakasali sa before the lesson. Pwede nyo i-check ito. Sa lesson proper as the middle or the actual execution, and then after the lesson, ano-ano yung mga nangyayari. So, pwede na nating sagutan ang activity number 2 based dito sa DepEd order number 42. Ini-highlight ko na yung mga dapat nating basahin o makita. So, for example, before the lesson, syempre, review tayo. And then, lesson proper, ito na yung actual na time na nag-explain si teacher. While for the after the lesson, meron tayong wrap-up activities. So, do not forget, itong 16 na to ay ipa-plot natin. So, kaya naman natin yan. Now that we are done with activity number 2, proceed tayo sa activity 3. Very self-explanatory itong ating answer dito. So, ito yung mga components ng DLL. And alin dito ang part ng lesson na na-accomplish after ma-deliver na si lesson. So, ito. So, syempre, reflection ang ating magiging sagot diyan. For activity number 4 naman, sa ating study notebook din natin yan sasagutan. So, pili tayo ng SLM na meron na tayo. So, imagine, i-deliver natin ito sa ating learners through distance learning. And i-identify natin ang mga task na present sa SLM at sa third column. So, magbibigay tayo ng mga additional remarks. So, for example, before the lesson, ito yung mga learning task. So, nakita ko na before the lesson, itong mga task na to ay present sa SLM. So, checkan ko lang yan. So, wala ditong one size fits all answer kasi kanya-kanya tayo ng learning area. So, tingnan natin. As long as meron naman tayong SLM na available, masasagutan natin ito. So, paano natin i-accomplish ang additional remarks?
So halimbawa, itong ating clarify concepts from previous lesson, pwede natin gawin through voice calls. Kung sa palagay nyo naman ay mas magandang gawin through activity sheet, so pwedeng iyon ang inyong ilagay. Nandito na rin yung ating mga pamimilian. Pwede tayong magdagdag. So sa lesson proper, so nandito siya, kita natin kung present na siya sa SLM. So kung hindi naman siya present, so hindi natin siya checkan, katulad nito, kunyari itong number 5 before the lesson hindi siya present, so huwag natin checkan. And same process sa additional remarks, kung sa palagay natin paano natin ito may sasagawa. And ganun din sa after the lesson. So for example, ang wrap-up activities ay can be facilitated during synchronous learning, same as the number 2, 3, 4 na learning task. So muli, ito ay titingnan natin sa ating SLM. Pag present, checkan lang. Kapag wala, hindi natin checkan. In the third column, lalagay lang natin ang additional remarks. So tapos na tayo sa activity 4. And then sa LAC, sasagutan natin ito sa inyong LAC session. For learning task na wala sa SLM, ano ang gagawa ninyo? So for example, pwede kayo mag-provide ng additional learning guides, supplementary materials, video recorded lessons. So pwedeng ganun ang ating isagot dito. So anong klaseng support na may bibigay? So pwede tayong magbigay ng learner support, tulad ng nabanggit ko kanina na hotline for learners. Pwede din tayong magbigay sa ating learner ng guidance and counseling support, pwedeng ganun. So same as the household partner, anong ibibigay natin? Pwede natin bigyan sila ng additional learning guide or list of learning task. And number 3, how can the teacher gather feedback on different learning tasks? So iba-iba ang ways na makakagather tayo ng feedback. So ang pinakang simple na dito ay yung pag-a-analyze natin sa results ng mga output ng bata, yung kanilang mga submissions mismo. So ilan lang yun sa pwede natin may sagot sa ating study notebook para sa activity number 4. So sa activity number 5 naman, ang ating material ay ang DepEd Order number 8, guidelines para sa classroom assessment. So di-differentiate natin ang formative and summative assessment, and i-compare din natin siya. So I'll show the key concepts from DepEd Order number 8. So ang formative assessment ay assessment for learning at assessment as learning din siya. Kaya dito ang ating mga other details para sa formative assessment. This is for making adjustment, may be given anytime during the teaching, check effectiveness of instruction, inform improved teaching, deeper insights into learning progress, strengths, weakness, so provide students with immediate feedback. Pagdating naman sa summative assessment, so it is assessment of learning. So it is at the end of the particular unit or period of learning. Measures how well the learners have met the content and performance standards. So dito, ito binibigay natin ang results sa ating learners, kino-communicate natin siya sa learners, parents, guardians, principals, and other concerned. So as the formative assessment din naman. So after nating ma-highlight ang important features ng formative and summative assessment, pwede nating sagutan ang DepEd Order number 8. So for example, ang aking sagot, ito, assessment as learning and for learning ang formative gamit sa tracking ng learner's progress during the process binibigay and not included in the computation. It is given anytime. While summative assessment, it is a assessment of learning. It measures how the learners achieve the standard given at the end of the unit period. Similarities nila, parehas naman silang para sa progress ng bata, parehas silang nagpo-produce ng feedback at for personal reflection ng parehas teacher and learners. So ganun lang ang ating activity number 5. Then we will proceed to activity number 6. Same material pa rin tayo, DepEd Order number 8. So ang ating pag-uusapan dito ay yung mga
assessment methods. So, sa first part, susulat natin yung mga assessment methods ng ating subject na pwede natin gamitin para sa distance learning, and then ipapaliwanag natin kung paano natin i-adapt yun. So, ang reference natin, pwedeng dito sa DepEd Order number 8, nakalista yung example assessment methods, ayan, para sa before the lesson. And meron din tayo na lesson proper, ano yung mga summative or yung mga example of assessment methods. Nandito siya sa dulong column. And after the lesson, meron din tayo dun. So, dito naman, hindi limited na ito lang ang gagamitin nating sagot para dun sa ating table. So, pwede tayong gumamit or maglagay ng kung ano talaga din ang ating ginagamit. So, for example, dito sa ating subject, practical research, ito yung mga assessment methods na minsan kong ginagawa. And ang pinakang assessment ko kasi sa kanila minsan yung kanilang oral defense and yung kanilang final manuscript. So, ito yung ilan sa mga assessment na aking ginagawa, and ito yung mga purposes. So, para sa mga may practical research, pwede nyo i-adapt itong mga gantong assessment method, and paano nyo ma-adapt. Nandito na din siya. Okay, so that's activity number 6. And then, after ma-completion table, sasagutin natin to with our colleagues through a LAC session. So, ano yung mga common assessment method sa ating grupo? Ayan, halimbawa, pare-pares tayo nagpapalagay ng portfolio. Ayun, okay yan. What are the challenges sa assessment in distance learning? Ako, ang aking palagay, isa sa mga challenge dito, yung authenticity ng kanilang mga sagot. Ayan. Pwede din kayo maglagay ng iba pa. So, pwedeng yung synchronicity, pwedeng yung quality ng assessment, yung pagiging timely ng assessment, and others. So, despite this challenge, ano yung mga pwede ninyong i-explore? Ito positive to dapat. Itong number 3. Ano yung mga pwede nating magawa bilang teacher kasamahan ng ating mga colleagues. So, yun yung ilan sa mga pwede nating sagot sa activity number 6. Okay, so sa activity number 7, so ito naman tungkol sa lesson preparation or e-portfolio. So, sasagutan natin ang table na ito, true or false siya. Meron siyang mga questions dito tungkol sa e-portfolio. And ito yung ilan sa mga highlights para masagot natin itong questions dito. So, halimbawa, ang portfolio may display academic achievements. Yun lang ba? Academic achievements? So, sabi dito, hindi lang academic achievements, efforts, and progress din. So, sabi din sa table, testimonies of parents, guardians, pwedeng i-include sa portfolio. So, yes, pwede siyang may include. So, meron bang hard and fast rule kung ano lang ang ilalagay sa portfolio? Or pwedeng mag-decide din ang stakeholders, lalo na sa inclusion, sa portfolio, assessment criteria, and paano i-evaluate and what to expect. So, nandun din siya. So, ibangga nyo na lang itong questions na ito dito sa key concepts na aking ibinigay. So, ito the teacher must address students' learning and self-assessment on their peers' portfolio. So, ibig sabihin nito, pwede naman tumingin din yung bata sa portfolio ng kanyang kaklase. Pwedeng ibigay na example ng teacher ng portfolio ng kanyang kaklase since it is all for learning. So, for asynchronous, ang usapan, pwede ka sa on time mo, pero isasubmit mo sa schedule. And for the learners, pwede mag-submit e-copy or hard copy. Pag hard copy, ipapa-hand over sa parents or learning facilitators. So with this portfolio facts, pwede na nating sagutan itong ating true or false question. Okay? So that's it for lesson number 2, module 3A.
We will now proceed to lesson number 3 about guiding, monitoring, and different LDMs. Okay, so don't forget to subscribe to our channel, BE Tutorials.